Sa mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin niyong lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay pamagatan kong the 480 years. Ito ay ang magmula ng Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang 1 King chapter 6 verse 1 nang umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto hanggang sa paghahari ni Solomon pang-4 na taon ni Solomon. Ito ay ang continuation, ito ay ang kabuuan. Ito ay ang 480, ito ay kabuuan from Exodus to 1 King. At ipapakita ko rin sa inyo ang highlights na aking gagawin ngayon. Dahil sa ang nakaraan, ito ay ang nakaraan. Dito ako nagtapos sa nakaraan ng pagbibilang ng mga taon na mula sa umpisa ng paglikha hanggang kay Levi. Ito yung huling part, kamatayan ni Iber, hanggang sa pag-alis ng bansang Israel, bayang Israel sa bansang Ehipto. 80 years old si Moises, 60 years ang time sequence na nabibilang sa kanya. Ang 2,601 years ay katumbas ng 1,499 BC. At ito na ang topic ngayon, na ang 1499 BC or 2,601 years mula nang umalis sila sa Ehipto. At ito naman, dito naman yan, ipakita ko rin kung paano nakuha ang lahat sa mga hindi nakasubaybay. Ito ang lahat ng pinagkukunan, ang may chart of generation table mula kay Father Adam, mula ng likhain ng Diyos ang tao hanggang kay Jacob sa kanyang 147th year, na lahat ay mabibilang kanilang mga taon dahil sa given ang kanilang kapanganakan at kamatayan, dahil meron na ito yung hagdan of generation, the stairs of generation. Ito ang lahat ng ito. O kaya diniretso ko pa sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 nung umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto, 2,601 years, 80 years old si Moises. Kung kaya ang topic ngayon ay ito yung 480 years. Ito yung continuation sa edad ni Moises, dahil si Moises ay namatay sa edad na 120 at 80 years old si Moises nang umalis sa Ehipto. At ito yung ipapakita ko rin ang highlight sa aking gagawin. Ang 2,601 years katumbas ng 1499 BC. Sa tutulang, ito ang makuha lang natin ang BC form kung mayroon tayong bilang, kung alam na ang bilang, kabuang bilang mula ng umpisa ng paglikha hanggang sa 1 AD o pagsilang ng manunubos. Ngunit sa mga banal na kasulatan mayroong nakalagay na BC, hindi naman matrace kung saan nagmula ang mga bilang. Kung kaya inumpisan ko ang mga bilang dito sa magitan ng mga given sa mga banal na kasulatan, at ito ay hanggang dito sa kamatayan ni Jacob, 2,256 years. 147 ni Jacob, at ang pag-alis nila sa Ehipto ay 2,601 years. Kung kaya ipapakita ko ang highlights dito, dahil ito ang topic, ang 480 years. Ito ay kasama pa dito ang the rest of days of Moses nang umalis sila sa Ehipto. At ang mga aklat na ito mag-umpisa sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41, madadaanan ang lahat ng aklat ng Leviticus, ang bilang, Deuteronomio, hanggang sa ito Deuteronomio chapter 34 verse 7, yung kamatayan ni Moises sa edad na 120, hanggang 12 katapusan ng aklat ng Deuteronomy. Ang kasunod dito ay kay Joshua. Ito naman yun ang part of 480 years. Ang kasaysayan ni Moises, the rest of days of Moises, Joshua, Othniel, Ehud, Deborah at Barak, Gideon, ito lahat ng ito ang mga time ng mga hukom. Time ni Naomi sa aklat ni Ruth 1, chapter 1 verse 4 to 5. Kay Samuel, ang huling hukom ng Israel hanggang sa nagkaroon ng hari ang Israel sa 1085 BC sa pamagitan ni Saul. Pangalawa si David, pangatlo Solomon, at ang 4-year at 2nd month ni Solomon nakasulat sa 1 King chapter 6 verse 1, eksaktong 480 years. Ipapakita ko ang highlights dito.
sa aking mga gagawin. Ang from year 1 hanggang mula ng paglikha ng tao ay meron akong bilang na 4,100 years. Kung kaya ito na yung 180. 4,100 years, ito na yung 180. Dito na, pagkatapos ito yung 180. At makukuha lang natin ang BC form. Ibabaliktad lang itong kabuuan, 4,000 nang mula ilagay dito sa umpisa ng paglikha. Sa umpisa ng paglikha. At ibawas itong lahat ng itong time sequences hanggang dito sa itong mga edad nila ito sa time sequence ng mga itong mga area na ito, mga time sequence, ibabawas lang doon hanggang sa umabot ito ng 1499 BC. Ito ang pagkuha ng BC form. Kung kaya, at ang 2,601 years, ito na yun ang pag-alis nila sa Ehipto, 1499 BC. At ang kasunod dito ay ang 480 years mula Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang 1 King chapter 6 verse 1, 408 years ng 4th year and 2nd month ni Solomon. Exodus chapter 12, 40 to 41 to 1 King chapter 6 verse 1. Ang kasunod dito ay ang 419 years. So, 2,601 plus 480 is 3,081 plus 419. Makikita naman ito sa 1 King chapter 6 verse 1 hanggang naman sa Jeremiah chapter 27 verse 1 to 22. 419 years. Ito ay given, babasahin lang natin ang mga banal na kasulatan. Lahat ito ay magtototal ng 419 years. Kung kaya ito ay nagtototal ng 3,500 years mula ng paglikha sa tao. At magmula naman dito sa kay Jeremiah chapter 27 verse 1 to 22, ito yung first year ni King Sedekias ng Huda. Ito naman ay 600 years na mula hanggang sa pagsilang ng manunubos. Ito ay sa Jeremiah chapter 27 verses 1 to 22 hanggang sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7, or dahil sa ang interval nitong mga kasulatan ito ay sadyang medyo malabo-labo ng konti. Ngunit merong akong isang kasulatan na magtutuloy dito na detailed ang kanilang mga taon mula ng first year ni King Sedekias umalis si Lehi sa Jerusalem papuntang bayang lupang pangako o ang Amerika. Kung kaya dito sa 1 Nephi chapter 1 verse 4, katumbas dito sa Jeremiah chapter 27 verse 1 to 22, at hanggang natapos sa 3 Nephi chapter 1 verses 1 to 3. Ito ang pagsilang ng manunubos. Lahat ng mga palatandaan, lahat ng mga hula dito, mga prophecy ay nandito sa Book of Mormon. Dito nakasulat. Kung kaya detailed ang kanilang mga araw mula ng 600 BC to 1 AD, or year 1 to 600 years. Kung kaya meron sila, ito na yung highlights sa ginagawa ko, 4,100 years to 1 AD, or 1 year, first year to 4,100 years. Kaya dito na ako ngayon, ito na ang lahat ng sinasabi ko. Ang nakasulat dito sa ang 2,601 years, ito na yun ang katumbas ng 1499 BC. Dahil meron ng bilang, ito yung nag-abot sa 180, at ang ating kasalukuyang taon ay from 180 to 2021, kung kaya lahat ito mabibilang. At ang topic ko ngayon ng 480 years, ito pa lang sa Exodus chapter 12 verses 40 to 41 hanggang 1 King chapter 6 verse 1, ito pa lang yun, sa una pa lang, ito lang. Kung kaya, mababasa, nung pag-alis nila sa Ehipto, 80 years old si Moises. Ito mababasa naman dito sa Bilang chapter 1 verse 1, meron nakadalawang taon na sila sa kanilang paglalakbay. Kung kaya, ang 2601 plus 2 years equals 2603 years. Ang 1499 BC minus 2. Pag BC, minus lang ng minus. Pag year counting, plus lang ng plus. So, 1499 BC minus 2 is 147 BC. At sinundan sa Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15, meron ng 38 years ng mga Israelita noon sa pamuno ng Moises ay nasa Kadesh Barnea. 38 years sila noong tumagal hanggang sa
pupunta na sila ng kabila ng Ilog Jordan sa lupain ng Moab bago sila umalis. At dito namatay si Moises. 38 years. Dito na napatay nila si hari ng mga Amoreo, si Haring Og at saka si dalawang haring Amoreo. Kung kaya ito ang 38 years, 2603 plus 38 years, ito by sequence na, plus 38 is 2641 at 1497 minus 38, 1459. Ito na ang bilang ng mga taon by counting years and by BC form. Kung kaya ito yung nagtapos sa si Moises ay 2 years and 38 years, nakukumplito ng 40 years. Kung kaya ang sabi sa Deuteronomy chapter 34 verse 7, namatay si Moises sa edad na 120 sa 2641 na taon or 1459 BC. Kaya 80 years old nga si Moises na umalis sa Ehipto dahil meron 2 taon, 82 plus 38 is 120. Dito na namatay si Moises at pumalit si Josue. Ang kasunod na topic dito ay ang aklat ni Josue. Ito ang 31 years ni Josue. Si Moises dito ay 40 years. The rest of this of Moses. Ito makikita sa Moises chapter 1 verse 1. Chapter 1 verse 1 to 24 and 33. At disclaimer lang, lahat ng inputs dito ay ayon lang sa my chart of generation table at sa interpretation ko sa mga banal na kasulatan. Lahat ng mga na-inputs dito, lahat ng mga kwintada na ito ay nagmula sa my chart of generation table at wala ang ibang pinagkukunan dito. Ito lang mabagi ko rin sa inyo na may basahin nyo rin ang mga banal na kasulatan ng Malakay chapter 3 verse 8 to 12, Juan chapter 14 verse 1 to 13, Juan chapter 16 verses 13 to 15, Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah chapter 7 verse 14. Ang Malakay chapter 3 verse 8 to 12 ay tumatalakay ito sa ikapo na dito ay nagbigay ang Diyos ng pangako na subukan niyong gawin ito. Subukin niyong gawin ito at kung hindi ko bubuksan ang durangawan ng langit upang ibuhos ang masaganang pagpapala sa inyo. Sa Juan chapter 14 verses 1 to 13, ito ay nagpakilala, ito ay tumutukoy sa Ama at Anak ay isa. Sa Juan chapter 16 verse 13 to 15, ito ay tumutukoy sa Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay isa. Ito ay sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ito ang nakasulat, sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahanghangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Ito ang sanggol na lalaki na isisilang pa lang. Sabi ni Isaiah, siya ang makapangyarihang Diyos, the God Almighty. Siya ang walang hanggang Ama, the Eternal Father. Itong batang isilang at ang prinsipe ng kapayapaan. At ang sabi pa niya sa Isaiah chapter 7 verse 14, kaya't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan na maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang kahulugan ay mananahan ang Diyos sa piling ng mga tao. Ayon sa mga banal na kasulatan sa Ebanghelyo na ang Anghel Gabriel ay pumunta kay Mother Mary at dala ang salita ng Diyos na maglihi ng banal si Mother Mary sa pamagitan ng Espiritu Santo. At ang batang ito, ang ipinaglihi nito ay si Jesus, ang hula sa Isaiah 9:6. O kaya, ang Diyos mismo ay bumaba sa kanyang mga nilikha na mga tao upang magiging tao. Nagiging tao, may laman, may dugo. At siya si Jesus. At ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu. Siya ang nananahan sa katawan ni Jesus. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi ako gumagawa sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama ang gumagawa sa akin. Siya ang sasalita para sa akin. Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. So, iisa lang sila. At sa Gawa chapter 9 verse 5, ang Espiritu Santo ay si Jesus. Ito yung nagpakilala kay San Pablo Apostol nung ang bayan ng Diyos ay inuusig pa ni San Pablo Apostol. At nagpakilala, tinanong ni San Pablo kung sino ang Panginoon, si Jesus. O kaya ito'y nagpapatutuo dito sa Juan chapter 16 verse 13 to 15.
na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay isa. Sumayin yung lahat ang pagpapala ng Diyos sa mas pangalan ni Jesu Kristo, ang butong na anak ng Diyos, sa manunubos ng sanlibutan. Amen. Amen.